Okay guys, andito tayo sa PLNB 2. Meron tayong kine-check up na TCL na aircon. Ah, 1.5 HP to. Nag-error siya ng EA error. So, hindi ko alam kung pangalawa o pangatlong technician akong gumagawa. So, trinay na rin nilang repairin to. Nagpalit sila ng current sensing transformer, hindi nila napatino. So, ang problema niya kasi, kapag nakasetting ka ng 26 degrees Celsius, okay siya umaandar. Ngayon, kapag ginawa mong 22 degrees Celsius ang setting temp sa remote, nang namamatay na yung makina. So, ibig sabihin hindi nag-successful tong ginawa nilang mga current sensing transformer. So, gagawin natin, itatry nating i-rewind kasi mataas na yung sobrang taas na ng resistance nito mga pinagpapalit nila eh. So sobrang taas na nung resistance nitong mga pinagpapalit nila, nasa 3.6k na. Dapat ang nare-reading lang natin na resistance dito is nasa 600 ohms, 600 to 800 ohms. So ngayon gagawin natin, i-rewind natin to, tapos babalikan ko yung unit pag naisalpak na. So update ko kayo kapag nagawa ko na, na-rewind ko na to. Andito tayo ngayon sa PLNB 2 ng subdivision to ng mga artista. Yan, ayan o, nasa Phil Heights po tayo, PLNB 2. So ayan, pinabalik muna natin sa 26 yung setting temp para magamit ni customer yung unit. So pinalitan na rin kasi ito ng board, same pa rin yung trouble, repair na rin nila pero hindi nila napatino. So tayo magpapatino ngayon. Yan, yan yung model nya. So balikan ko kayo guys kapag na rewind na natin yung transformer nito. Yan guys, time check alas 5. So yan, time check, bumirit na ang compressor, sakto alas 5. So ito yung na-rewind natin na current sensing transformer. Ayun yung pwesto niya sa board oh. Yan oh, yan yung pwesto niya sa board. Yan, i-error siya na TCL. Nag-extra lang ako ng isa pa kasi may isa pa silang board dun. So obserbahan natin kung dati kasi wala pang 5 minutes eh, nasa 4 minutes pa lang lumalabas na yung EA na error. Nakabit na rin natin yung current sensing transformer na ni-rewind ko, doon na nakalagay na. Yan o, nasa na yun? Yun o, yun yung ginawa ko, yung creative na yan, katabi ng yung dalawang ferrite transformer. So obserbahan na lang natin kung magsa-successful yung ni-rewind natin, kung hindi na siya mag-i-error, mag-i-error. So pampakatlo na to sa unit na nagawa kong ganito. So para okay naman, yung isa ko ni-rewind nasa 2 years mahigit na rin, wala naman nagka-problema. Okay naman. Ang amperahe niya is 11 ampere. Ayan, 12, mataas pa, bumibirit na kasi si compressor. Tatlong klase kasi itong nirewind ko na ito na transformer eh. Kasi kung may bilang kasi yan, pag hindi rin tugma yung ikot, nag-i-error pa rin.
Pag sinukat nyo dapat kasi yung resistance ng dalawang paa, eto yung maliit. Yan, pag sinukat nyo dapat kasi nasa sa tester nasa 600 ohms lang siya. So kapag nasa 3 kilo ohms pataas na, may problema na yun. Yung dati kasing gumawa nito, pinalitan din nila ng current sensing transformer, kaso nung sinukatan ko ng tester nasa 3 kilo ohms na. So sa experience ko ng paggagawa nito, pag nasa 3 kilo ohms na yung reading na secondary niya, nag-i-error na rin siya. Dapat siya 600 ohms to 1 kilo ohms ang reading yung dalawang paa na to. So yan, observe natin, nakaka 3 minutes pa lang naandar. So balikan namin kayo mamaya kung anong mangyayari kung hindi na siya update kung anong nangyari dito sa ginawa natin ng current sensing transformer. So nirewind natin na to. So sa mga gusto magpa-order dyan, PM nyo lang ako kung kailangan yung current sensing transformer. Sarili kong gawa to. Yung iba kasi umuhugot sa ibang board eh. Inuhugot nila sa ibang board. So ako naman, ginagawa ko na lang siya. Ayan o, inirewind natin. Pinarutan ko siya ng epoxy kasi kinakalawang yan kapag walang balot eh. Hello, good day mga katek. Papakita ko lang yung sira ng board na na current sensing transformer, no. So testeran lang natin para makita nyo. Kita ba sa sa aning tester? Ayun, kita naman yung reading. Ganda pwesto. So yung isang board na na ginawa ko, parehas kasi sila nag-EA error eh. So ito na yung ginawa natin na current sensing transformer. Ito yung sample nung extra pa nung nirewind ko. Tatlo tong ginawa ko na to eh. So sa mga gustong order dyan, kapag ganito sira, error, meron pa tayong spare. Ayan, nakita nyo yung reading. Ito yung ginawa ko na coil, 1.5 kilo ohms yung yung reading. Kasi yung nasa board niya na nakasalpak, yung secondary niya 1.5 kilo ohms. Ayan. Tapos yung primary niya 0.8 ohms, shorted yung niya, para shorted siya pag sinukat. So ito yung mismong nasa board. Ito yung sira niya, ito. Dalawa kasi itong board, pinalitan na rin dati. So lumabas ulit EA error, pinuntahan ng ibang technician, nagpalit na ng ganitong current sensing transformer. Hindi rin nila napatino kasi yung pinalit is galing sa ibang unit. Kuminsan kasi kapag mataas ng reading, katulad nito, tingnan nyo reading nito, nasa ayan 3.5 kilo ohms, 3.6, minsan nagpo 5 kilo ohms. So change value na siya. Ang standard kasi na reading nito nasa 600 ohms to 1.5 kilo ohms. Yun, katulad ng ginawa ko, 1.5 kilo ohms yung yung reading nun, yung ni-rewind ko. Ito 3.6 kilo ohms. So ito sira na. Nag-EA error na rin siya. Yan, no. Ito yung isang board. So itong board na to, pag pinalitan natin ng na nitong ni-rewind ko na current sensing transformer, okay pa. Eh medyo makinis pa yung isang board, kaya yun na lang yung ni-repair ko. So ito, kapatabi na lang natin sa may-ari, pwede pa to, tabi lang nila. Kaso sira nga lang to. Yan, binayaran lang naman nila, isang piraso lang naman na current sensing transformer eh. So kung encountered kayo ng gantong trouble, EA error din, at wala kayong makuha ang current sensing transformer, nandito siya, dumaan yung isang line papunta sa filter capacitor na yan, diode. So ayun, PM nyo lang ako sa DJ Glenn All Around Repair Services. So nagre-repair din tayo ng mga board ng aircon.
So yan guys, time check, 20 minutes nang umaandar yung aircon na ginawa natin. Yan yung isang board na lumang board, kinabit natin yung isang makinis-kinis pa na board. So yung amperahe niya is kanina na videohan ko naman na nasa 11 something, 11 ampere something. So nakabirit yung compressor, tapos yung setting ng temperature sa loob 23. So bababa tayo, puntahan natin do sa indoor sa loob, i-videohan natin. So iwanan muna natin dito. Ayan o, alas 5 tayo nagpa-andar, 5:20 na. So balikan ko kayo. Ayun guys, at dahil nalobat yung ating cellphone, hindi na natin na videohan yung unit sa indoor, pero okay na po yung unit ni Madam. So maraming salamat po sa tiwala sa pagpapagawa po sa DJ Glenn All Around Repair Services. PM lang po kayo at mag-message kung kayo magpapagawa ng mga gamit nyo po sa bahay. Lahat po ng gamit gumagawa po kami. All Around Repair Services po kami.